husband ko tapos yung si. Yes! Ayan na, pinapakita na sa inyo. Pero ito talaga yung produkto nila. Ayan. Yan po yung ating mga brownie na talaga namang isa po sa nagpasikat dito sa at nagbigay ng magandang kabuhayan na kitang-kita para sa pamilyang ito. Welcome po natin dito po sa ating Certified Kabarangay LTE. Ang may hatid ng tamis na ito, si Mami Marizel Dizan. Good morning! Good morning po, Miss Love. Kumusta umaga mo? Mabuti po. Nagpuyat ka ba ngayon? Medyo po. Ayan, at syempre, sa mga oras na ito, yung ating mga kabarangay mismo dito, ay tinitikman na nila yung mga produkto ni Ate Maricel. At mamaya, tatanungin natin sila, talagang may parang awarding. Talagang, malalaman natin mula sa kanila kung ano nga ba ang epekto ng masarap na mga pastries na ito. Ma'am, mag-umpisa tayo doon sa inumpisahan mo siya how many years ago itong business mo? At ang alam ko, brownies. Yes po. Oo. Bali, year 2020, nag-aalok-alok lang po ako. Kung kani-kanino. Online or? Hindi po. Tao-tao personal? lang po. Yes po. Oh, wow, tao-tao. Sa mga tao-tao po. Okay. Hindi ko kilala. Tao-tao? Barangay? Yes. Minsan po na po ako sa mga office po ng City Hall, ng BIR, wow. ano po. Yan po sa mga National Telecommunication. Bakit yung mga pinupuntirya mong mga opisina? Yes po, kasi sila po yung mga, afford din na bumili ng product po namin. May perang pwedeng makabili. Ang galing ha. Nakita nyo, may marketing strategy din siyang iniisip. Di ba? Alam niya, sino ba ang pwedeng bumili ng produkto ko? May pera na pwedeng bumili ng produkto ko. Pero minano-mano mo. Yes po, kailangan mo pinuntahan. Araw-araw ito? Pag break time po nila, kasi bawal po mag-alok sa office ng Pag break time, doon po ako pumapasok, inaalok-alokan ko po sila. Nakakatuwa na yung ating mga opisina sa gobyerno ay nagwe-welcome ng mga katulad mo. So shout out sa inyo na mga sumusuporta sa ating malilit na negosyo. Okay, 2020. Yes po, nag-alok. 5 taon na ang nakalilipas. 2003 po, nung nag-isip na po ako na parang magbe-bake na ako. So, sandali lang ha. 2000? 2003. Oh, wow! Ang tagal na pala ng business mo. Yes po. Opo. Wow! Tapos? Bahay lang po kasi siya. Oo. So, parang sabi ko, kahit nasa bahay ako, kailangan kumita. Yes. So, parang yun nga, nung year 2003, nag-isip na ako na mag-aral ng mag-baking. So, nag-aral ako. Inaral mo talaga to? Yes po, matagal po. Kasi, matagal? Yes po. Gaano katagal ang pag-practice mo para makuha mo yung masarap na brownies? Yes po. Ang talaga buwan po siya, 10 months. Kasi bali ko yung ingredients kasi nga, hindi siya perfect. Matigas siya noon. So, meaning iba-ibang ingredients ang ginawa mo? Yes, iba't ibang klase ng recipe ang inaral mo? Yes, bago ka nag-come up dito sa yung ino-offer na ngayon sa iyong mga kliyente. Bakit mo ginawa yun? Kasi yung parang kahaba. Oo, dahil nung time na nung umahango ako, may mga nasasabi ang customer ko, siya parang yung feedback, teka, kailangan kong ng ibang produkto na parang kailangan ko siyang improve. Yeah. Kasi ako nakaka-receive ng mga negative or ano man. Yes. So parang sabi ko, sige, kailangan kong gumawa ng product na magugustuhan nila. Yan ang gusto natin. Yan so malaki ang tulong ng feedback at mga komento ng iyong mga suki. Yes po. Importante yan. Into consideration mo. Yes po. Kaya ka ngayon may isang perfect na brownie na recipe. Yes po. Okay, nag-umpisa doon, magkano ang iyong ipinuhunan? 5,000. Wow, 5,000. And then, ano yung iba? Paano yung oven mo? Paano yung ibang mga gamit? Actually, nung una, nagsisimula pa lang ako. Siyempre, iba, hindi mo kaya yan. Hindi mo yan. Lagi yan. Minsan, sa totoo lang, sadly, ang unang bumabangga sa mga pangarap mo ay yung mga mahal mo sa buhay. Yes po. Yung mga close mo pa, mabibigla ka talaga. Bakit ganon? Pero natuwa ako, ba't naiiyak ka? Kasi naalala niya. Ayun na nga may sinasabi ko Yun kasi yun, hindi ba? Yes po. Totoo po yan. Isa yan sa challenge. Yes po, challenge. Anong pakiramdam na after so many years binabalikan mo, naiiyak ka ba sa sakit o naiiyak ka dahil sa kasiyahan? Kasiyahan na ngayon siguro. Kasiyahan, syempre. Kasi nandun na tayo sa, nalampasan ko na. Nandun na yung tiwala ng tao, tiwala ng
ng love mo sa buhay. Doon. So parang, yun nga sabi ko nga doon sa kailangan ready na ba ako? Minsan kasi naiiyak ako. Totoo naman. Naiiyak ako kasi lahat maalala mo yung mga pinagdaanan. Oo, dahil, tandaan nyo, ang lahat ng success, ang pinagdaanan niyan ay gumapang sa hirap. Yes po. Ano yung mga paghihirap mo na dinaanan? Para lang magkaroon kayo ng idea na ang pagbibusiness ay kailangan tinatayuan. Yes, no? yes, tinatayuan talaga yan. Paano, ma'am? Po, yung mga struggle ko is syempre yung product, kailangan magustuhan nila. Yeah. So yung araw mo, ma-waste yung mga binili mong syempre lang manghihina ka dahil yung pera na manghihinayang ka. So parang trial and error ka hanggang nung na-perfect na siya, that's it na parang, sige, nag-aalok na ako sa customer, may mga feedback yun, nag-a-adjust ako. Yes. So struggle din sa akin yun kasi hindi mo alam kung magugustuhan ng customer. And of course, hindi everyday may kita. Yes po, totoo po yan. Tama po ba? Yes po, totoo po yan. Anong ginawa mo nung parang mga panahon na walang pumapasok na kita? Yes po, nag-iisip po ako kung saan ano pong pinakamagandang gawin. Wow. Yun. So hindi ka dapat naubusan ng ideas sa negosyo mo. Hindi ka dapat nawawala ng pag-asa. Everyday na palaging may challenge sa mo na hindi ka dapat na panghihinaan ng loob. Yes. Yun So ang nakikita ko sa'yo rito, sige, pwedeng umiyak, pwedeng mapagod, pwedeng mag-complain sa asawa mo. Sabihin mo sa kanya na, mapagod na ako. Pero hindi pwedeng guminta. Yes po, hindi po pwedeng ganon. Hindi pwedeng huminto. Hindi po. Ano yung naging parang push mo po? Para ituloy-tuloy mo to despite all the challenges. Yes, kasi may mga nakikita rin ako na tumitingin ako yung mga nagbe-bake din, na yung tinitignan ko yung mga story nila. So parang sabi ko, halos pareho kayo? Yes, parang ganun po. Parang ganun po. So parang sabi ko, kung sila nalampasan nila yon, I think ganun din ako. Yes! Kaya ho namin ginagawa rin to. Para makita nyo na yung mga struggling na mga business startups ngayon, makita nyo na lahat kayo pare-pareho talaga. Pare-pareho ng pagdadaanan. Mahihirapan muna. Pero ngayon, ang ganda na ng itim! Kasi marami na pumapasok na kaching-kaching kahit na paano, hindi ba? Paano napunta sa 50K kada buwan ang inyong kinikita? Actually, anong klaseng mga mga tumbling at gulong yan? Yung po 50K is po yung pinakamahina po namin kita. Wow! Sorry po, pasensya na, ma'am. Nagkamali po ako. Okay, pinakamahina yun. Pinakamahina po. Pero paano pag malakasan? Malakasan, maabot po siya ng 300 to 500. Wow! Mali na naman po ang aming career. Okay? So gusto kong malaman paano po nabago yung buhay po ninyo ng buong pamilya nyo. Yes po. Ano po yung mga ano na po ang meron kayo ngayon na naging resulta nitong inyong pagtitsaga sa brownie? Like I said po, sabi ko, hindi po ako ganun po sa mga material na bagay, Miss Love. Is nandun po kasi ako, mahilig po ako sa charity. So minsan tumutulong ka rin. Na sabi ko nga kahit na papaano sa din is nagcha-charity talaga ako. Balik po, opo. Kung mga blessing kailangan nagbibigay din. Yes po. Ano ito, yearly? Sa isang taon, minsan 3 o 4 po na po kami. Nagcha-charity po. Bakit ganun naman ang inyong parang advokasya? Para kasi sa akin, mas ang sarap nung may natutulungan ka dahil that time, may mga tumulong din sa'yo. Yun! Ikot-ikot lang. Ikot-ikot lang. Ang magandang ginagawa para sa ating mga kabarangay. Balita ko, may bahay na raw kayo. Tama ba? At meron na kayong magandang store? Yes po, yes po. Yan yung mga naipundar ninyo. Yes po. At syempre ngayon, mas magaan ang buhay. Yes po, mas magaan po ngayon. Ano ho kung meron kayong isang bagay na gustong sabihin sa mga struggling startups today. Lalo na yung, alam nyo, may mga napakabata. Mga batang negosyante, no? Mga aggressive. Ano po ang meron dapat sila na hindi nila tanggalin sa sarili po nila? Yung sipag. Talagang madalas naman sinasabi yung sipag, tiyaga. Talaga dapat nandoon talaga. Yes. Yung hindi kayo dapat sumuko sa lahat ng bagay na dumarating na problema. Ilakip nyo yun na may problema. Ibig sabihin, may improvement. Yes. Yun ang palagi nga ninyo na may kalakip na improvement talaga. Yes. At pag-usapan natin muna dito. Halika nga muna rito. Sorry, pasensya na. Naano na ako sa emosyon. Alin dito ang pinag-umpisahan ng negosyo mo? Alin ito na po, brownie ito dito? po, yes po. Ito po. Ito Yan po yung pinakauna po. Ano
ito? Mali, assorted yes po. Classic brownies po. Ito yung classic brownies nyo. And then dumami na ng dumami. Butterscotch, yes. Chocolate chips and marble po siya. Ano pa yung ibang mga flavor na nandito? Yan po. Ito po yung ano po namin, yung tinatawag na premium namin. Sa dark chocolate brownies po siya. Yes po. Masarap po siya. So dumami na ng dumami. Ilang flavors ng brownies na ang meron kayo ngayon? Opo, bali 5 po ang flavor po talaga. 5 na ang flavor. At of course, meron silang may gluten-free po. Hindi po siya basta macarons, gluten-free po siya. Ay, yes, ayan na. Pati yun, sinali na. Maricel, mabuhay ka. Thank you at sana magtuloy-tuloy pa ang iyong pag-asenso at marami ka pang matulungan ng mga kababayan. At ngayon ang alam ko, meron na siyang 20 mga kasama sa negosyo. So nakapagbigay na po siya ng trabaho para sa kanyang mga kabarangay. Mabuhay ka. Ang galing mo. This is Love and New Verbo. For more love, Tunipet, and Arafang updates, just click the subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and Net25 Entertainment Facebook. See ya. I love ya.